stars are few. Don't give up on us, I know we can still come through. Don't give up on us, baby. Don't give up on us, baby. DWWW 774. Pagbasa sa ika-20 kabanata ng Aklat ni Juan, ang muling pagkabuhay ni Jesus, talata 1 hanggang 31. Madilim-dilim pa ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "May kumuha sa Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya dinala." Sina Pedro at ang nagsabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan noong isa. Yumuko ito at sinilip sa loob ng libingan, ngunit hindi pumasok. Nakita niyang nakalagay doon ang mga mamahaling tela. Nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino at ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus. Ang panyo ay hindi kasama ng mga mamahaling tela, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan noon na si Jesus ay kailangang muling mabuhay ayon sa kasulatan at umuwi ang mga alagad. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Nang yumuko siya at sumilip sa loob, may nakita siyang 2 anghel na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa na may sa gawing paanan. Tinanong nila si Maria, "Babae, bakit ka umiiyak?" Sumagot siya, "May kumuha po sa aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya dinala." Pagkasabi nito'y napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus yon. Tinanong siya ni Jesus, "Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ang kausap niya ang hardinero, kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan niyo siya dinala at kukunin ko." "Maria," sabi ni Jesus. Umarap siya at kanyang sinabi sa wikang Hebreo, "Rabboni," nang ibig sabihin guro. Sabi ni Jesus, "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, naaakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Nakita ko ang Panginoon." At sinabi rin niya sa kanila ang bilin ni Jesus. Kinagabihan ng araw ng linggo, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakasara ang pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. "Sumainyo ang kapayapaan," sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Nang makita nila ang Panginoon, tuwang-tuwa ang mga alagad. Sinabi naman ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo." Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patatawarin niyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga, ngunit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi pinatawad." Ngunit si Tomas na tinatawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita at nahahawakan ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at hanggat hindi ko naisusuot ang aking mga daliri sa mga sugat na yon at sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 1 linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit nakapasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." At sinabi niya kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran at huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Marami pang himala ang ginawa ni Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi nakasulat sa aklat na ito. Ang mga nakatala rito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos,
at upang magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang salita ng Diyos. Ang ating Philippine Standard Time, 4 a.m. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Santon Plus Gold. Ako si Weng, matagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santhone Plus Gold ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Charm Fab Gold. Makabloom sa charm. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Makabloom sa charm. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Akala mo ba, kapag naging lolo at lola, pahinga na sa spotlight? No way! Dahil ngayong Grand Hangout Grandparents Appreciation Day, sila naman ang bida. Mga lolo at lola, panahon na para ipakita ang inyong talento sa pagkanta. At ipakita sa buong pamilya na age is just a number. Mark your calendars. Magkita-kita tayo sa September 6, araw ng linggo, sa SM North EDSA Sky Dome. Simula alas 10 ng umaga para sa isang araw ng tawanan, kwentuhan, bonding at walang kupas na saya. Kasama ang ating mga Grand Peeps. Gawin nating extra special ang ating bonding sa meet and greet kasama ang inyong paboritong ka-music anchors. Special guest din natin ang April Boys 2 at ang J Brothers. Abangan din ang pagbabalik ng pinaka-exciting na talent showcase para sa ating Grand Peeps. Grand Peeps Got Talent Season 2. Mas masaya, mas bongga, mas kabang-abang. Kaya mga apo, wag lang manood. Suportahan ang inyong lolo at lola. Dahil sa Grand Hangout Grandparents Appreciation Day, hindi lang natin ipinagdiriwang ang kanilang edad. Ipinagdiriwang natin ang kanilang buhay, talento at pagmamahal. Grand Peeps Got Talent Season 2 mula sa DWWW 774, your ultimate news and music radio. Nag-uugnay sa kahapon at ngayon, patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon. Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbabalita, makabuluhang komentaryo, sariwang mga impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon. DWWW 774, your ultimate news and music radio. Mas pinalawak, mas pinalakas. Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang DWWW 774 at pamunuang ito. Kung balita ang hanap mo, dapat ikaw ang unang nakakaalam. Sa bawat pagising ng bayan, sumabay ka sa agos ng mga pangyayari. Dahil sa panahon ngayon, lamang ang may alam. Ito na ang 774 headlines sa alas 4. Diretso, walang paligoy-ligoy, mga balitang bagong hango, mainit-init pa, napapanahon, mapagkakatiwalaan at lehitimo, mga tunay na kwento ng bansa at tibok ng buhay ng bawat Pilipino. 774 headlines sa alas 4 kasama si Brian T. Bone Kitoriano at ang buong puwersa ng DWWW 774 News Team. Malaman, siksik at higit sa lahat, legit. 774 headlines dito lang sa DWWW 774, ang himpilan ng mga unang nakakaalam.
Very important ho yung paglalatag ng ebidensya ngayong linggo pong ito. Kasi ngayong linggo pong ito, itinuro ni Gina Acosta, si Vice President Sara Duterte, na nag-utos sa paglilipat ng 125 million in confidential funds mula kay Ms. Acosta papunta po kay Colonel La Chica. Sapat-sapat na yung pong testimonya na yon para ipakita ang maling paggamit ng confidential funds ng Vice President, ni Ms. Acosta at ng iba pang accountable officers ng Office of the Vice President. Pero itutuloy ho namin ito doon pa sa ibang mga relevant na mga testigo katulad ni Mr. Fajarda para naman po doon sa DepEd, which is basically the exact same instruction given to him by the Vice President, pero sa DepEd lang po ito ipinatupad. Wala po akong sinisisi dito. Baka sabihin nyo, hindi, oposisyon ka kasi. Makaduterte ka kasi, kaya binabanatan mo yung Marcos. Hindi po. Gusto ko pong malaman ninyo, kaibigan ko din po si Bongbong Marcos. Noong kami po ay mga binata pa, barkada ko po yan. Magkaibigan po kami niyan. Nung bagong dating po yan, galing Amerika, ako po ang barkada niyan. Noong panahon na isinusuka sila, ako ang barkada niyan. Ngayon lang, medyo gumulo. Hindi na yata ako kilala. Kasi nung nasa pelikula po ako, wala akong basher. Nung nasa pelikula ako, mahal na mahal ako ng mga tao. Lalong-lalo na yung mga kababaihan. Ngayong naging politiko ako, gumigising pa lang ako, may basher na. Minsan iniisip ko, ano bang nagawa ko sa mga taong ito? Kung bakit pati asawa ko ay pinagsasalitaan ng napakasasamang salita. Hindi ko po malaman. Wala naman akong ginagawang masama bilang politiko. Hindi naman ako nagnakaw. Wala akong record ng nagnakaw ako. Kung meron, dapat magalit ang tao doon sa mga magnanakaw. Pero sa mukhang to, ba't may nagagalit? Saka kung babanatan niya ako, humanap naman kayo ng totoong ibabanat nyo. Puro kasi nungalingan eh. Kasi wala kayong mahanap na butas sa akin. Yun ang problema. Kaya ang mga banat ninyo, bobo yan, kayang, yan ang mga kaya lang nung sabihin. Kasi pagdating sa pagnanakaw, zero ako. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano. Huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango. Dito sa silangan ako'y isinilang, kung saan nagmumula ang sikat ng araw. Ako ay may sariling kulay kayumanggi, ngunit di ko may pakita tunay na sarili. Kung ating hahanapin ay matatagpuan, tayo ay may kakanyahan dapat na hangaan. Subalit nasaan ang sikat ng araw? Ba tayo ang humahanga doon sa kanluran? Bakit kaya tayo ay ganito? Bakit nanggagaya? Mayroon naman tayo. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano. Huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango. Dito sa silangan tayo'y sinilang, kung saan nagmumula ang sikat ng araw. Subalit nasaan ang sikat ng araw? Ba tayo ang humahanga doon sa kanluran? Bakit kaya tayo ay ganito? Bakit nanggagaya? Mayroon naman tayo. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano. Huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango. Mayroong isang aso na higpang mulol, siya'y humingiyak
Pinoy, 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 Pinoy. O, Jaryo sa radyo. Ryan ko, anong balita? Ryan ko, anong balita? Good morning! Happy birthday! I wanna reach out and know that you're there. I want you to be the first thing that I see. I wanna wake up with you. And throughout the night, I wanna hold you tight. I wanna wake up with you. All the love inside me has been sleeping, waiting till the right one came along. have lost yourself in dreaming. I have lost myself. Now move back over here to the right. Let me see you walk. Walk. Yeah. Let me see you walk. Here comes your part, girl. Sexy, 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 walk that body, talk that body. Slow down, girl. Sexy, 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 walk that body, talk that body. Slow down, girl. Sexy, 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 walk that
Keep on dreaming of living in a perfect world. Everybody's got secrets, know that it's true. They talk about me and they'll talk about you. Something happens to the pledges of trust. Down through the years, they begin to rust. Now here we are with a tear